Japan! Ohio! Ito nga pala ang isa sa pinakamasakit na part ng buhay ng mga nag-a-abroad. Bakit ba? Napakabigat sa dibdib kapag nandito ka na sa airport. Para hindi tayo malungkot, ituturo ko na lamang sa inyo kung paano ang ginagawa sa loob ng airport. Step by step tayo. Biyahing Japan po ito na may mga permanent visa. Una natin pupuntahan ang travel tax. Hanapin nyo yung mga window na may magbabayad kayo ng mga travel tax. Pero sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, dahil ako yung taong walang pagkakamali. Charot. Nakapag permanent visa na ang hawak mo, ang pagkakaalam ko ay wala ka ng tax. At para naman sa mga tourist papuntang Japan, magbabayad po kayo ng 1,620 pesos. Ito pong tinuturo ko ay hindi sure na 100% na tama ako. Yun lamang po ang pagkakaalam ko. Next natin yung pangalawa, mag-check-in na tayo para malaman natin na kung ang mga bagahe ba natin ay hindi sobra sa dapat na kilo na kailangan lang nila. Diyan sa gilid-gilid ng counter ng check-in, meron diyang kiluhan. Diyan yung malalaman kung ilang kilo na ang inyong mga bagahe. Hanapin nyo lang at makikita nyo rin yun. Hindi yung katulad ng mga jowa nyo na hindi naman hinanap pero kung saan dumating. At about naman doon sa mga kilo ng mga bagahe, dapat natin sundin kung ilang kilo lang ang kailangan nila. Kasi patatanggal at patatanggal pa rin naman nila kahit nasabihin na konti lang ang sobra, kaya kailangan eksakto lamang tayo. Next step tayo sa immigration. Kung mayroon pa kayo natitirang oras na mas mahaba, kung kinakailangan, huwag nyo nang sayangin. Dahil hindi lahat ng oras pwede tayo makalusot ng mas maaga. Kasi may mga aberya na nangyayari sa loob na hindi natin inaasahan. At nang matapos nga pala kami sa immigration, dadaan naman kami dito sa mga parang machine na i-check ng buong katawan mo kung wala pang delikado or bagay na hindi karapat dapat na ipasok. Lahat ng bagay na nakasuot sa iyo, sinturon, relo, cellphone, lahat yan ilalagay mo sa isang parang tray para ma-check nila kung tama ba yung mga nilalagay mo o walang mga delikadong bagay. At nang makaraos na nga pala kami sa parang x-ray machine. So, ayan yung mga bit-bit namin sa katawan namin, inilagay namin sa hand carry. At nang sa ganun, medyo magluog naman ang aming bagat, hindi kami masyadong mabigatan. At dahil marami pa nga kaming oras na natitira, dahil maaga nga kami pumasok, so ayan, naisipan naman namin kumain muna. Ang sarap talagang pumasok kapag marami ka pang oras na natitira kasi hindi ka lagi nagmamadali at hindi natataranta ang utak mo. At nang pagkatapos nga pala namin kumain, so ayan, hinanap naman namin ang aming gate kung saan yung gate na papasokan namin para hindi kami maligaw. Kapag tayo umaalis, kailangan marami tayong oras na nakaprepare sa loob kasi hindi natin basta-basta nakikita yung mga hinahanap natin mga numero or gate ng ating pupuntahan. At nung makita na nga pala namin yung aming gate, so ayan, pumasok kami 1 hour before ng flight namin. Nakapag-prepare pa kami ng konti, kaya ayan, nakapag-video pa nga ako. At nang wala na nga kami magawa, so ayan, naglandian naman yung magjowa dyan sa isang tabi, kaya naman nainggit ako. Charot. At dahil mahaba-haba pa nga ang oras na aming paghihintay, so ayan, naglakwatsa muna ako mag-isa, naghanap ako ng ibang pwedeng bilhin na pampasalubong. Ang masakit lamang talaga dito sa airport, doble o hindi lang doble, at triple pa talaga ang presyo nila doon sa labas. Attention naman po sa mga nagtitinda sa loob ng airport. Baka naman gusto ninyong babaan ng konti ang presyo ninyo. Kasi kami mga nasa loob ng airport, hindi naman lahat kami ay may pera pambili ng mga pampasalubong na gusto namin. Huwag naman po sana triple ang presyo nyo, sana man lang doble man lang, okay na siguro sa amin yon. At ayun na nga, nung nag-announce na nga ang mga stewardess kung sino yung mga unang papasok, syempre inuna yung mga priority. Dito sa aeroplano, inuuna talaga yung may mga bitbit na anak at may mga matatanda na kasama. At isinusunod naman nila yung mga numero na sa likod muna ang inuuna nila. At syempre susunod naman doon yung mga nasa bandang unahan. Kung sino yung mga nasa likod, sila ang inuunang pinapapasok para hindi magkagulo sa mga daanan. At nang makaupo na nga pala ang lahat at inayos na ang mga pintuan at bintana, so ayan, nag-prepare naman ang mga stewardess. Tayong mga sumasakay sa aeroplano, dapat nakikinig tayo kung ano yung mga ini-instruction ng mga stewardess kasi para sa ating kalagayan naman din yung pagdating ng oras na tayo madisgrasya at sana'y wag naman. Karamihan kasi sa mga sumasakay sa aeroplano natutulog na agad at hindi nakikinig kung ano yung ini-instruct ng mga stewardess. At ang mga panig na nga pala kami ng unti-unti sa alapaap, after 1 hour, darating naman ang ating pagkain. Yan ang una-una ko palagi natatandaan pag naka-1 oras na kami sa itaas at kaya dumarating naman ang pagkain namin. Pero sa ngayon, hindi lahat ng aeroplano ay may automatic na pagkain ka. Unless kung o-order ka or on the spot, bibili ka na lang ng mga pagkain sa kanila. Nang makatapos na nga pala ang pagkain namin lahat, so ayan, pinatay na ang mga ilaw at tulugan na. Siguro mga kulang 2 oras kami mga nakapatay ang ilaw para matulog ang mga pasahero. After 2 hours, unti-unti na nilang bubuksan ang mga ilaw at mag-a-announce na sila yung mga basura ay ko-collectionin na nila. At kapag na-collection na nila sa ibang aeroplano, nag-aalok naman sila ng mga paninda, yung mga duty free na tinatawag nila. At syempre may konting palaro din sila pampagising sa mga pasahero. At syempre ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang paglanding ng aming eroplano ng safety.
At nang makalabas na nga pala ang lahat sa eroplano, so ayan, ito naman ang sasalubong sa iyo. Welcome Japan. Ang sarap ng feeling na ito yung sasalubong sa iyo kasi napaka-proud namin na makarating kami ng Japan kahit taga rito naman talaga kami sa ngayon. Para sa mga baguhan, parang sobrang successful talaga sila kapag nakarating sila dito. At iyan nga pala yung eroplano na sinakyan namin. At ito naman pala ang kanilang mga elevator para sa mga taong tamad maglakad. Nakaka-amaze talaga ang Japan. Sobrang ganda at sobrang linis talaga dito sa bansang ito. Kaya naman lahat ng mga turista pumapasok dito, hindi makalimutan ang bansang Japan. Lahat ng pumupunta at dumadayo rito talaga namang mapapahanga sa bansang to. Sobrang marespeto sila sa mga kapwa nila at lalong sobrang bait nila sa mga taong walang nalalaman dito sa bansa nila. Ito yung bansang hindi ka magmumukhang tanga kahit wala kang nalalaman dahil talaga namang iisa-isahin nila ang pagtuturo nila sa'yo. At ang matapos nga pala mag-picture-picture, so ayun, pumila naman ulit kami sa immigration. This time, immigration naman ng Japan. Magkaiba nga pala ang pinipilahan ng mga permanent visa at ng isang turista. At ang makaraos nga pala kami sa immigration, so ayun, nagpunta naman kami sa ibaba para kunin ang aming mga bagahe. Dito naman sa pagkuha ng bagahe, madali lang sana pero may mga kumakalat talagang mga aso. At yung mga aso na yun, inaamoy talaga nila ang lahat ng bagahe na daraan. Swerte nilang kung hindi ka abutan. At dahil sobrang dami nga ng bagahe ko, so ayun, nakilagay nga pala ako sa Mars ko. Kaya paglabas namin ng airport, so ayan, pinilit ko talaga siyang buksan yung mga bagahe niya para makuha ko yung mga ipinalagay ko. Ayun lang, thank you sa biyahe namin sa araw na ito at nakauwi na rin kami. Thank you for watching! Japan pa more!